Sa bawat panahon may mga tanda. Mga palatandaang nagbubunyag ng katotohanan. Mula sa langit, sa Biblia, at sa panaginip ng tao. Ito ang mga palatandaan ng panahon. Blood Moon, propesya ng Biblia at panaginip na natutupad ba ngayon? Noong unang panahon, isinulat na sa Biblia ang mga palatandaan ng huling araw. Isa sa pinakakilalang tanda, ang buwan na magiging dugo. Ngunit may panaginip din ba na nagbunyag ng babala tungkol dito? Alamin natin. Sa aklat ni Joel, malinaw. The sun will turn to darkness, and the moon to blood, before the great and terrible day of the Lord comes. Ganito rin ang Revelation. Ngunit paano ito nagiging realidad sa ating panahon? Sa Biblia, hindi lamang ang buwan ang binanggit na magbabago. May mga tala na malalaglag, mga bituin na maglalaho, at mga ulap na tatakpan ang araw. Lahat ng ito'y palatandaan ng huling araw. Nung unang panahon, ang mga sinaunang sibilisasyon ay tumitingala sa langit. Para sa kanila, ang pulang buwan ay palatandaan ng kaparusahan o pagbabago. Ngunit sa Biblia, ito'y tanda ng plano ng Diyos. Hindi lang sa Biblia makikita ang usapan tungkol sa pulang buwan. Maging sa ibang relihiyon at kultura, itinuturing itong tanda ng pagbabago at babala. Ngunit bakit halos lahat ay may parehong mensahe? Nakasaad sa Biblia, ang mga tanda sa langit ay para sa lahat ng bansa. Kapag lumitaw ang pulang buwan, hindi lang ito para sa Israel o iisang bayan. Ito ay babala para sa buong mundo. Si Joseph, sa kanyang panaginip, nakita ang pagyuko ng kanyang mga kapatid. Si Daniel, binigyan ng interpretasyon ng Diyos sa mga pangitain ng hari. Sa bawat panahon, ginamit ng Diyos ang panaginip bilang instrumento ng kanyang mensahe. Sa mga nakaraang taon, ilang beses nang nagpakita ang tetrad, 4 na magkakasunod na blood moons. Maraming naniniwala na ito ay konektado sa digmaan, kalamidad, at pagbabago sa mundo. At may mga panaginip na nagbunyag ng babala bago pa man mangyari ang mga pangyayaring ito. Ito ay paraan ng Diyos para ipakita ang kanyang mensahe sa atin, tulad ng ipinakita noon kay Joseph at Daniel sa Biblia. Ngayon, marami ang nagkukwento na naginip sila ng lindol, baha, o digmaan, at makalipas ang ilang linggo o buwan, ito'y nangyari. Mensahe ba ito ng Diyos, o bunga lamang ng ating isip? May mga tao ring na naginip ng pulang buwan na sinundan ng kaguluhan. Para sa kanila, ito ay malinaw na babala mula sa langit. Mapapansin din, halos lahat ng tetrad ng blood moons ay tumutugma sa mahahalagang pangyayari sa bansang Israel, digmaan, pagkakatatag, at mga desisyong nakakaapekto sa mundo. Maraming simbahan at mananampalataya ang nag-aral ng mga blood moon events. Para sa kanila, ito ay hindi aksidente. Ito ay may kaugnayan sa Biblia at sa kaligtasan ng tao. Si Isaiah, Ezekiel, at Jeremiah ay nagbigay babala tungkol sa dilim, apoy, at dugo. Ang blood moon ay parang pagsasanib ng lahat ng mensahe nila, isang paalala ng paghatol at pag-asa. Kasabay ng ilan sa mga blood moon, nakapagtala ng malalakas na lindol, bagyo, at pagsabog ng bulkan. Madalas, ang langit at lupa ay tila sabay na nagsasalita. Sa bawat panahon ng tetrad, may alitan ng mga bansa. Sabi ni Jesus, maririnig ninyo ang mga balita ng digmaan at mga alingaungaw ng digmaan. Hindi ba't ito ang nakikita natin ngayon? Kapag dumating ang blood moon, marami ang natatakot. Ngunit para sa iba, ito'y hindi dapat katakutan, kundi tanda na dapat tayong maghanda. May mga tao na nagsasabing noong makita nila ang blood moon, doon sila bumalik loob sa Diyos. Isang paalala na ang mga tanda ay hindi lamang babala, kundi imbitasyon sa pagbabago. Ayon sa mga siyentipiko, ang blood moon ay simpleng epekto ng anino ng mundo sa buwan. Ngunit ayon sa Biblia, ito'y higit pa sa natural na fenomenon. Ito'y paalala ng Diyos sa lahat ng tao. Sa Biblia, may tinatawag na watchmen on the walls. Sila ang mga nagbabantay at nagbibigay babala sa bayan. Sa ating panahon, maaaring ito ang mga nagsasaliksik at nagtuturo tungkol sa blood moon at propesya. Ang panaginip, sabi ng mga eksperto, ay bunga ng ating subconscious. Ngunit paano kung ang mga panaginip na ito ay nagbibigay ng eksaktong babala bago mangyari? Maaaring ito'y higit pa sa imahinasyon. Isinulat ni Joel, "Your sons and daughters will prophesy, your young men will see visions." Sa panahon ngayon, maraming kabataan ang nagkukwento ng kakaibang panaginip, mga pangitain ng digmaan at pagbabago sa mundo. May mga kwento ng panaginip mula sa iba't ibang bansa, Asya, Africa, Amerika, na nagpapakita ng isang tema.
Isang pulang buwan, isang babala, at isang panawagan mula sa Diyos. Hindi lang babala ang mga palatandaan at panaginip na ito. Paalala rin ito ng Diyos, magbalik loob, maghanda, at manalig. Ang bawat pangyayari ay pagkakataon upang mas maintindihan natin ang kanyang salita at gabay. Kapag pinagsama-sama ang mga propesya, malinaw na ang Blood Moon ay bahagi ng mas malaking larawan ng tinatawag na end times. Simula ng digmaan, sakuna, at pagbabalik ng Panginoon. Kapag may Blood Moon, may mga naniniwala na mayroong labanan sa espiritual na dimensyon. Ito ay hindi lamang nakikita sa pisikal, kundi sa panalangin at pananampalataya. Kapag nakikita natin ang mga palatandaan, susubukin nito ang ating pananampalataya. Pipiliin ba nating maniwala, manalangin, at magtiwala? O tatakbuhan natin ang katotohanan? Ang kulay pula sa Biblia ay may malalim na kahulugan. Pula ng dugo ng paghuhukom. Ngunit pula rin ang dugo ni Kristo na nagbigay ng kaligtasan. Kung babalikan ang kasaysayan, halos lahat ng malalaking Blood Moon tetrad ay kasabay ng mahalagang kaganapan, digmaan, paglipat ng mga tao, pagbagsak ng kaharian. Coincidence ba ito o pattern ng Diyos? Maraming naniniwala na ang sunod-sunod na Blood Moon ay senyales ng matinding pagyanig, hindi lang literal na lindol, kundi pagyanig sa politika, ekonomiya, at relihiyon ng buong mundo. Kaya't ang mga tanda ng buwan ay hindi lang para takutin tayo. Ito'y panawagan, magsisi, magbalik loob, at lumapit sa Diyos bago pa mahuli ang lahat. Sa kabila ng takot at pangamba na dala ng Blood Moon, may dala rin itong pag-asa. Dahil ang mga tanda ay nagpapaalala na may plano ang Diyos, at hindi niya pababayaan ang kanyang bayan. Kapag may Blood Moon, agad itong laman ng balita at social media. Iba't ibang kultura, iba't ibang paniniwala, ngunit isang tanong, ano ang kahulugan nito? Kapag may Blood Moon, tila nagigising ang buong mundo. Lahat nakatingala. Lahat nagtatanong, may mas malalim bang mensahe ang kalangitan? Maging sa Pilipinas, may mga nagkukwento na sila'y nanaginip ng lindol, ng malakas na bagyo, o ng pulang buwan, at ito'y natupad kalaunan. Mga simpleng tao, ngunit nakakaranas ng kakaibang babala. Kung ang mga propesya, panaginip at palatandaan ay nagsasanib sa ating panahon, ano ang dapat nating gawin? Ito'y hindi lamang kaalaman kundi panawagan. Maghanda, manalangin at magtiwala sa Diyos. Sa huli, ang mga palatandaan tulad ng Blood Moon ay nagtuturo sa atin sa isang bagay, ang kaharian ng Diyos ay darating. Ang tanong, handa ba tayong sumama sa kanyang walang hanggang plano? Sa kabila ng pagkakaiba-iba ng tao, wika at bansa, ang mga tanda sa langit ay isa ang ipinapahiwatig. Maghanda. Dahil darating ang araw ng Panginoon. Kung totoo ngang natutupad ang mga propesya at panaginip ng Biblia sa ating panahon, handa ka ba? Ano ang masasabi mo sa Blood Moon at panaginip bilang palatandaan ng panahon? Mag-subscribe at i-share ang video na ito para mas maraming tao ang makaalam ng katotohanan. Tignan din ang iba naming videos tungkol sa prophecies, signs, at dreams.